Good morning po muli at ngayon po ay araw ng pagsamba at nais ko po kayong anyayahan patuloy sama-sama po tayo. Alam ko na medyo iba magiging maabala dahil mayroon po mga pagkakataon rahil, yung mga pagbisita po ng mga kamag-anak ko sa naman. Pero ganun pa man po ay tuloy po nating daluhan ng gawain ngayong umaga sapagkat ito po ay napakahalaga na ating pong bibigyan daan dahil ito po ang tunay na pagdiriwang araw ng Sunday, no, celebration. Actually, yung fiesta po minsan sa atin isang taon lang nila naalala ang pagpapahalaga nila sa parokya nila. Dati naging parokya. Pero ganun pa man po ang dapat natin makita rito mga kapatid, yung pagpapahalaga. At dapat nga po araw-araw tayo pinapahalagan po yung patuloy tayong sasamba sa Diyos at patuloy po tayo magpupuri at magpapasalamat. Ang kagandahan lang naman talaga sa Panginoon ay binigyan lang tayo ng isang araw sa linggo na sama-sama po tayong kakatin. At ito po yung talata aking gagamitin po yung 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sabi po doon ay fought the good fight, I finished the race, I have kept the faith. Ibig sabihin, dito makita natin na ito yung mga huling mga pagkataon sa buhay po ni Pablo na binanggit niya kay Timoteo. Sulat na yon na pinapakita po sa atin din na kamusta na po yung ating pong pananampalataya. Kamusta na po yung ating tinatawag na pagtakbo? Kasi ang nakalagay dito, I finished the race. Ibig mo sabihin, may takbuhin tayo talaga pala. No? Marahil kung meron tayong mga tinatakbuhan na kuminsan po mabako, mahirap ang daan. Pero panatilihin po natin na tumatakbo pa rin po tayo sa loob po ng track natin o yung field natin na ginagalawan. Kasi napakahirap po sa buhay ng tao na nawala sa po siya sa linya ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod ng sarili. Kaya nga madalas binabanggit mas madali po yung mag-give up kaysa magpatuloy. Kasi ganun ho talaga ang buhay Mas napakadali po na isipin natin na umalis, hindi na sumali, dahil mas parang easy po sa atin ito. Kaya nga sabi ko nakaraan, ang buhay pananampalataya ay hindi naman ho talaga madali. At lahat naman ho ng bagay, hindi naman madali. Kahit naman na nagsisimula tayo mag-aral, hindi madali. Magtrabaho, hindi rin madali. Mag-asikaso po sa pamilya, hindi rin madali. Wala ho madaling gaano na gawain sa buhay sapagkat ang sabi ko kasi ng Biblia, sa bawat gagawin natin o kakainin natin, pagdudusahan natin ang pagpapawis at pagpapagal. So wala pong madali. Kahit sabihin po natin napakayaman ng tao, napapagod din po ang tao mayaman. Naghahanap din po ang taong mayaman, hindi pa rin po nasasapat yung kanyang paghahangad sa buhay. Kaya sasabihin natin napakadali sa kanilang buhay. Although madali nga dahil may pera, pero ganun pa man po. Kung titignan natin, mismo sinabi po ni Haring Solomon, bagamat ang dami niya po niyang naranasan sa buhay, pero paliwala pa rin dahil parang kulang lahat yon. Hindi maitatapat sa tunay na kagalakan at wala pong araw-araw na madaling buhay. Araw-araw na magagalak tayo, araw-araw na magsasabing walang problema, araw-araw, wala. Hindi ho ganun At lagi mo sa paggising pa lang sa umaga, maisipan mo na kung paano piliin, paano mag-isip, paano gumalaw. Kaya nga ang ginagalaw nating mundo ay medyo mayroon ng pagkakataon makita natin yung hirap ng buhay. Kadalasan po yan. Salamat naman po kung minsan may mga kasarapan kaginawan tayo nararanasan. Amen. Pero, tandaan po natin mga kapatid, hindi natin dapat pagpalit po yung karnasang meron tayong Diyos na buhay kaysa po doon sa lumayo po tayo. At tandaan po natin mga kapatid,
Yung paglayo po sa gawain, paglayo po sa kapatiran, paglayo po sa lahat ng mga bagay na ah, ginagawa po natin spiritual, hindi yung makabubuti kung lalayo po tayo. Kasi ang lalayuan po natin ay ang Diyos, hindi po ang tao. Bahagi ho ng buhay natin ang tayo po'y lumapit po sa Diyos. Kasi po siya po ang may lika, may gawa ng buhay po natin. Kaya, ang pinakamaganda dito mga kapatid, kung meron tayong problema, isanggunin natin sa Diyos. Kung meron tayong kinakarap na hirap, isanggunin natin sa Diyos. At ang Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng tapat at kaligayahan at naisin sa buhay na siya lamang po makapagbibigay. Good morning po. Salamat po.